yan ang nakakatakot sa maraming mga espiritual o reliyosong tao. Yung evil, yung darkness, at kamatayan. But death is the ultimate enemy. Sabi ng 1 Corinthians 15:26, the last enemy to be destroyed is death. So pag na-destroy na yung death, ibig sabihin wala nang natirang enemy. Because it is the last enemy that will be destroyed. 2 Timothy 1:10, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag niya ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ang linaw. Nang dumating si Jesus, siya ay tagapagligtas. Tagapagligtas siya mula sa kamatayan, mula sa bitag ng kamatayan, at winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan, inihayag niya ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ang magandang balita ay hindi ka na mamamatay, hindi ka na paparusahan ng kamatayan, hindi ka na bibigyan ng death sentence as based on the law because Jesus had set people free from the law. Isa pa yan ang pinanggagalingan ng takot, yung law. Kasi hindi masunod 100% of the laws 100% of the time. So, lagi kang kulang, lagi kang guilty, lagi kang takot. Pero kasama na yan sa pinagwagian ni Jesus. Kaya maganda ang balita. Hindi pangit ang balita. Maganda ang balita sa pamamagitan ni Jesus. Romans 1:4, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Maraming claim si Jesus. Ang invitation niya, come to me, I'll give you rest. Ang promise niya, rest, peace, love. Paano niya napatunayan na kaya niyang i-deliver yung promise na yon? Sabi ng Romans 1:4, sa kanyang muling pagkabuhay, napatunayan ang kanyang claim. Napatunayan na siya ang anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas, siya ang nagwagi sa pinakamahalagang giyera na pwedeng mangyari sa balat ng lupa. At ito ay ang paggapi sa kamatayan. Paggapi sa law that brings death and punishes people with death and scares people with death. John 12:31-33. Now the prince of this world will be driven out, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. So saan daw dadalhin ng mga tao? Patungo kay Jesus. Sino daw ang natalo? The prince of this world, so-called, the devil. At anong gagawin sa kanya? Siya ay palalayasin. At ang mga tao ay pupunta kay Jesus. Hebrews 2:14-15. Naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inaalipin ng takot sa kamatayan. So nagpalaya si Jesus. Past tense na. Tapos na. Nang siya'y namatay, ginapinan niya ang kalaban. At nang siya'y nabuhay na muli, napatunayan niya na ang lahat ng kanyang turo, lahat ng kanyang pangako ay tama, maaasahan, sapagkat napatunayan niyang siya ang anak ng Diyos. Na siya'y nagwagi sa lahat ng uri ng digmaan. Nawasak niya ang dyablo at ang kapangyarihan nito na kamatayan. 1 Corinthians 15:54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So, establish natin yan, yung very, very clear messages ng mga verses na ito. Tapos na ang giyera. Sabi nga nila, tapos na ang boxing. Tapos na ang sabong. May panalo na, uwian na. Lubos na ang tagumpay. Nung si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Tapos na. When Jesus rose from the grave, He ascended to heaven and sat on His throne beside God the Father. Literally, symbolically, poetically, whatever, and however you read this, napakaganda ng mensahe. Matagumpay si Jesus at siya ay kasama na ng Amang Diyos
na nag-ahari sa lahat ng sansinukob. Hebrews 4:14. Kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Noong araw sa templo sa Israel, yung mga high priest nila pumapasok dun sa Holy of Holies once a year. May tabing yon, may kortina, sumusuot doon, pumapasok doon ang punong pari para mag-alay ng dugo ng mga hayop bilang offering para sa kasalanan ng mga tao. Pero ang sabi ng Hebrews 4:14, preview lang yun. Ang tunay na event ay si Jesus. Nang siya ay pumasok na sa Holy of Holies, sa kalangitan, sa presensya mismo ng Diyos, hindi sa presensya lang ng mga sagisag or symbols ng Diyos. At siya mismo ang gumawa nito sa harap ng Diyos. At walang iba ang high priest na ito, kundi si Jesus. Nagtagumpay na siya. Hindi dugo ng mga hayop ang dinala niya doon, kundi sarili niyang dugo na ibinayad niya sa kasalanan ng mga tao, offering for sin. Kaya sin is already paid for. All of it. Walang naiwan, walang hindi kasama sa nahagip, sa nasalo, sa nailigtas ni Jesus. Ephesians 4:10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Tagumpay, glorious, maluwalhati ang tagumpay ni Jesus sa ginawa niyang misyon na iligtas ang tao mula sa kasalanan, mula sa law na nagbibigay ng kasalanan, nagde-define ng kasalanan, at nagpaparusa sa kasalanan. So kung nagapinan niya ang kamatayan, nabuhay na siyang muli, na siyang pattern or magiging template ng buhay ng lahat ng taong mamamatay ang katawan pero mabubuhay na muli ang espiritu at babalik sa Diyos. Kung ito'y nagapi na at wala nang dapat katakutang kamatayan, nagapi na niya ang dyablo, nagapi na niya ang evil, ano pa ang dapat katakutan ng mga tao na nananalig kay Jesus? Pero bakit ang nag-ahari sa buhay ng maraming relihiyoso actually fear, hindi peace? Actually, giyera, hindi peace. Actually, worry, hindi peace. Bakit ganon? When Jesus rose from the grave, He began His eternal reign. Priesthood, intercession for people, lordship over all. At kung siya, the Lord of Lords, King of Kings, ay kaibigan ang tawag sa'yo, kapatid ang tawag sa'yo, ano pa ang ikatatakot mo? Sino pa ang dapat katakutan? At kung ginawa na niya ang lahat ng giyera, inako na niya ang lahat ng kasalanan, ipinagwagi niya ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya, bakit ang mga tao ngayon lagi pa rin nasa war mode, laging gustong makigiyera, tinuturoang maggiyera, at isinusuong sa giyerang matagal nang natapos at napagtagumpayan na ni Jesus? Ang natitira na lang na dapat gawin ng mga anak ng Diyos is to enjoy the peace and the rest, which is really the essence of the invitation of Jesus. Sabi niya, come to me, all of you who are tired of all this, all the warfare, tired of all the worry, the fear, tired of obeying all the law just to be able to be saved. All of you who are tired and heavy laden, sabi niya, I will give you rest. Pero restful ba talaga ang religious life? Kung lagi kang pinapagyera, magdadasal lang, warfare pa ang tawag. Tagadasal ka lang, prayer warrior pa ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, Christian soldier. Meron bang katahimikan yung tao na sa gyera, patungo sa gyera? Bakit? Ano nangyari? At imbes na peace and rest, ang main theme ng spirituality, bakit naging warfare? Romans 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuturing ng matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay.
Mag-ahari, ibig sabihin tapos na ang gera. Hindi ka makikilaban, tapos na, aanihin mo na lang yung mga biyaya ng tagumpay. Hebrews 5:6, sinabi niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Of course, the writer of Hebrews is referring to Jesus na siya ang priest forever. Siya ang lagi na mamamagitan between God and people. Na siya ang magbibigay ng non-stop offering, which actually was just once, but for all time, for all people, for all intents and purposes. When Jesus rose from the grave, He gave the people, the children of God, salvation from death and evil, peace and rest, victory no less. Yan ay atin na. Hindi na kailangan ipaglaban, hindi na kailangan gumiyera para makuha. Yan ay ibinibigay na ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Ang tanong lang ay, na-enjoy ba natin? Ano ang mentality ng mga taong reliyoso at hindi na-enjoy yung peace? Ephesians 1:13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ipinagkaloob na ang lahat ng ito. Narinig mo na ang salita ng katotohanan ng magandang balita at tapos na nagdudulot ito at naidulot na ang kaligtasan. Ano ang dapat na maging bunga niyan sa buhay natin kundi pasalamat, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sarili. Kasi kung tahimik ang loob mo, you have all the time and you have all the chances and the energy to be loving. Bakit hindi magiging loving ang maraming tao? Because they are in a war mode. Para silang susuong sa giyera where there's no space for rest, for peace, for kindness, for love. 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng Kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit most of the time, ang mga religions, ang itinuturo ay ang poot ng Diyos. Tinatakot ang mga tao sa parusa ng Diyos, sa palo ng Diyos, sa galit ng Diyos, sa judgment ng Diyos. Hindi ba't inako na nga ni Jesus ang judgment? Sabi, a man dies once, and after that, judgment follows. But in the death of one man, Jesus, nadala na niya ang death, at nadala na niya sa death ang lahat ng tao, ng sangkatauhan. At lahat ng mananalig sa Kanya ay kasama niyang babangong muli mula sa kamatayan. And all of that is in the past tense. Nagawa na ni Jesus. It only takes time for the people who are living now for that to happen. But in God, there is no past, present, or future. Time is an illusion. Nangyari na ang lahat ng yan. Kaya, dapat na lang i-claim yung mga premyo ng victory. Hindi daw tayo pinili ng Diyos para bagsakan ang Kanyang poot. And yet, most of the time, yung poot ng Diyos ang iginigiit ng mga teachers, ng mga preachers, ng mga kung sino-sino. Kaya takot ang inuuwian ng maraming relihiyoso. 2 Corinthians 13:11, mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Hindi naman sinabing makipaggera. Sabi, mamuhay kayo ng payapa. Iyan ang regalo sa inyo ng Diyos. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. So, Diyos ng pag-ibig at kapayapaan, hindi Diyos ng giyera. Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Siyang nagpapalaya sa kanila. So itinuring ng matuwid. Kahit sa actual life, hindi ka ganun katuwid, itinuring ka ng matuwid. You were already considered as righteous, as correct, as
straight kahit liku-liko, o minsan ang takbo ng buhay, pero itinuring ka ng matuwid dahil kay Kristo. Pagkatapos kayo, lagi kang tatakutin at yung nagkakamali ka according to the law, tuwing nagkukulang ka in obedience to the law, kulang ka na naman, galit na naman sa iyo ang Diyos, papaluhin ka na naman, paparusahan ka na naman, tanggal na naman ang kaligtasan mo. Yun ba ang mensahe ni Jesus? So, ano pang spiritual warfare ang kinatatakutan at pinaghahandaan? Bakit puro giyera ang pinaghahandaan ng mga relihiyoso? 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Not through our own effort, but through the effort of the Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng ating accomplishments. 1 John 5:4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So, ang talaga tao na anak ng Diyos ay nagagapi niya ang daigdig. Ibig sabihin, ang lahat ng mga dapat gapiin sa buhay, kamatayan, kasalanan, mga takot, pero ito ay nagawa na ni Jesus. I-claim na lang ng mga anak ng Diyos, ng mga mananampalataya, na ito ay ganap na, sapat na, at pwede na silang magpahinga. Pakaulit-ulitin natin. When Jesus rose from the grave, He already defeated evil, darkness, death. Bakit lagi kapag natatakot na may dyablo sa iyong tasa, na may dyablo sa dilim, na mamamatay ka na naman, takot ka sa kamatayan? Diba? Death is the ultimate enemy. Sabi ng 1 Corinthians 15:26, the last enemy to be destroyed is death. But Jesus already destroyed death. So tanggalin mo na yung death sa listahan ng kinakatakutan. The ultimate war is with death. And Jesus already conquered death. So wala nang war na mas masahol pa kesa sa war na makipaglaban ka sa kamatayan at pagtagumpayan ito. At nagawa na yun ni Jesus. If Jesus already won the spiritual war, if Jesus already won the spiritual war for God's people, and with His victory, Jesus already gave His flock rest and peace, why advocate for going to war? Why advocate for continuing a spiritual warfare with a defeated enemy? Natalo na kasi ang kalaban kung bakit laging binubuhay ng mga relihiyon para ipanakot sa mga relihiyoso. Laging pinapaypayan nila yung namatay ng apoy para magbagang muli at sumiklab kahit man lang sa guni-guni para lagi din silang may panakot sa mga relihiyoso. And even some military generals are known to love war because it makes them relevant and powerful. Napakarami mga depictions ng mga generals sa mga film, sa mga libro, na gustong-gusto nila may gera. Kasi pag may gera, sila yung boss, sila yung amo. Tama, pag natatapos na ang gera, civilian na sila uli. Parang wala na silang power, parang wala na sila sa center of the world. Kaya gusto nila may gera kasi sila yung star doon. Hindi kaya gustong-gusto rin ng maraming relihiyoso ang spiritual warfare kasi nagiging star sila. Sila ang takbuhan ng mga tao. Sila ang nagtuturo sa mga tao, nagiging very relevant and very important sila. Pero merong price ito, may cost. Yung mga tao hindi nagkakaroon ng peace na siyang ipinangako at kalooban ni Jesus para sa kanila. Ang mga tao hindi nagkakaroon ng kapayapaan, katahimikan ng loob, kasi lagi silang nasa war mode. Kahit sa mga cultures and nations, study history, study current events. Some cultures and countries weaponized Christianity versus political and cultural threats to their state versus foreign military and ideological and political threats. Kahit sa Amerika, pag napansin ninyo, kailan umuso yung sobrang mga massive evangelistic so-called rallies? Kailan umuso yung mga feverish religious events na public events, hindi sa loob ng churches, kundi sa mga plaza, sa mga stadium, sa mga public squares? Kailan umuso yon?
nung sumisidhi ang Cold War ng Amerika with Russia. Noong ang Russia was becoming or perceived to be becoming a grave threat to the United States. So makikita natin, pag in-observe natin yung time na yon, doon din umusbong yung sobrang mga state-sponsored religious events, mga prayer breakfasts, mga pag-i-style ng mga religious leaders na meron silang spiritual advisors, na laging merong mga religious activities na inihahalo sa activities of the state dahil Christianity was weaponized. What better way to solidify a people behind you? And I'm not contesting the wisdom behind that you solidify your nation behind the state, but what better way to oversimplify political and ideological differences by saying they are a godless people. And of course, for you to strengthen yourself against them, you say and you style yourself as the godly people. So this is becoming a war between the godly and the godless. It becomes a war between God and evil. So, syempre, may strengthen yung position pagka ikaw nagtago behind religion or ginamit mo ang religion. Once more, we are not discussing the merits of those claims by the governments. Kung godless ideology nga ba, ganito at lahat-lahat. That is another story. But the point is, kailan umusbong ang lahat ng ito kasabay nung Cold War? Therefore, pati ang mga tao tuloy, nasanay sila that Christianity and church life is warfare. Spiritual warfare. At pumasok na sa culture ng simbahan yung lagi nilang nakikipagyera. Pati ba naman magdadasal? Prayer warrior ka pa. Hindi ba pwede mag-pray peacefully, quietly? Kailangan pa talaga ng gagalaiti ka, halos pumutok yung mga ugat mo sa leeg at sa ulo, sa emphasis mo sa giyera na yan, sa prayer na yan, sa batalang sabi ni Jesus, "Come to me, I will give you rest." Hindi naman sinabi ni Jesus na, "Come to me, bibihisan ko kayo ng mga armor at pupuntahin ko kayo sa giyera." Although some Christian leaders claimed that and said that, but it was not Jesus who said that. Hindi naman sinabi ni Jesus na, "Halika kayo, come to me at makikigiyera tayo." No! Si Jesus, napagtagumpayanan niya ang giyera, napagtagumpayanan niya ang kamatayan, napagtagumpayanan niya ang warfare with evil, kaya yung premyo ng tagumpay na yon, na peace, na rest, yun ang iniaalok niya sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Ang tanong, yan din ba ang alok ng religions today? O sobrang ine-emphasize yung warfare, so people are constantly afraid. And people who are afraid are easy to manipulate. People are constantly on their toes. When the state hides behind religion, derives identity from religion, makes its wars seem like religious wars, for instance, versus a godless ideology, when the state sponsors, controls, and uses religion, actually, ang nangyayari, religion is weaponized. Ginagawa kasi nilang war of religions eh. Kahit naman yung mga ibang religion tuloy, napagbibintangan na rin sila, whether rightly or wrongly, na ginagamit din nila yung religion nila to weaponize their country, to weaponize their people, to galvanize support for their state. So, both sides, almost all sides, are using God, the name of God, so that they could go to war and they could inspire people to go to war and they could raise all the money to have weapons. This state-crafted war stance got internalized by the church. Examine some of today's spiritual generals' obsession with nakakapagod, nakaka-stress, panakot na spiritual warfare. The last time I looked, ang alok ni Jesus, spiritual rest. Bakit puro spiritual warfare? Ang emphasis ng marami ngayon. The idea of warfare also easily recruits soldiers and warriors, raises funds, and steers the emotions. Note, sa mga soul-winning, the invitations are to rest, to peace, and love. Tapos pag sumapi ka na,
nagiging call to war na. Gagawin ka ng warrior. Malinaw na malinaw sa Matthew 11:28-30, sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me," not from them, not from the others. "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Walang ungkat tungkol sa you becoming a Christian soldier, you becoming a religious warrior. Ang sinasabi ni Jesus, this is the intention of the Father, and this is my mission, to give you rest. Come to me, don't go to them. Take my yoke, not their yoke. I'll give you rest. They'll make you tired. Ang linaw-linaw ng invitation ni Jesus. Pati sa tinatawag na The Great Commission. Ano bang invitation ni Jesus? Sabi niya, "Go to all nations. Teach them my commands. Teach them what I have commanded you." And what was the command of Jesus? Is it go to war? No. It is love one another. Nowhere does Jesus tell people to go to war. Sabi niya, love one another. Sabi pa nga niya sa matalinghagang salita, "If your enemy slaps you on the left cheek, turn the right and give it to him also." Although may mga nag-iisip, yan ba ay literal o yan ba ay symbolic? That's not the point. The point is, hindi niya itinuturong makipagyera ka. Sa mga ayaw makinig sa kanya ng mga towns, tumatalikod lang siya at lumilipat siya sa next village. Hindi niya inaaway. Sabi ng mga disciples niya, "Magpapaulan na po ba kami ng apoy sa barangay na yan na ayaw kayong tanggapin?" Hindi naman gano'n itinuro sa kanila ni Jesus. Sabi niya, lipat na lang tayo sa next barangay. Sino ang mahilig sa war? Mga generals that benefit from war, that are made important by the war, that are made powerful and relevant by the war. Restful, easy, and light ba ang spiritual warfare? To spiritual warfare nga ba ang invitation ni Jesus? John 14:27, "Peace I leave with you," sabi ni Jesus. "My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Yan ba ang natidinig natin sa mga teachers and preachers? O pinapagpunta tayo sa giyera, pinag-aalab ang ating damdamin, steering us up para tayo makipaggera. Sabi ni Jesus, ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan. Peace ba ang war? Peace ba ang spiritual warfare? Spiritual warfare ba ang bigay ni Jesus? Magdahan-dahan sa pagsugod sa war. Mag-isip-isip dahil hindi yan ang turo ni Jesus. Psalm 23, 1-3, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul." Kahit noon pa, yung sumulat ng mga awit na ito, meron siyang malinaw na pagkakilala sa Lord, sa shepherd. Dinadala ka niya sa mga matahimik na mga damuhan at batisan para ka makapagpahinga. Nowhere does the shepherd push the sheep to go to war. The shepherd does not ask the flock to go to war. The shepherd wins the war for the flock and leads the flock to peace, rest, and refreshment. Ito ang hanapin natin sa ating spiritual life, sa ating religious life. Ang pakinggan natin ay yung mga nagtuturo ng tunay na turo at utos ni Jesus. Ang sundan natin ay yung pumupunta at tumatahak sa landas ni Jesus. "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." The Lord is with us. There is nothing to fear.
hanggang kamatayan, nasukdulan ng pinakanakakatakot sa lahat na pagtagumpayanan niya. Ano't matatakot ka pa sa kamatayan o doon sa mga ibang less na nakakatakot? Nako-condition kasi tayo ng religious instruction and teaching na laging matakot. Na matakot ng matakot ng matakot sa Diyos. Samantalang itinuturo ni Jesus, mahal ka ng Ama. Isinugo ako para ipakita sa iyo ang pagmamahal na yon. Jesus is the personification of the invisible God. And His message is love and peace. The will of God in heaven for people like us is peace. Rest. Pahinga. Dapat yun ang hanapin at dapat yun ang pakinggan. Kumusta ang bunga sa atin ng ating religious life? Ng pagbabasa ng scriptures, ng pakikinig sa mga katuruan. Peace ba o war? Kapayapaan ba o tayo naguguluhan? Napapahinga ba tayo o mas lalong napapagod? Mag-isip-isip. Huwag lang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan at paanod sa agos na nakasanayan na ng marami. Kung dinadala ka ng agos sa war, sa gulo, sa trouble, sa fear, hindi yan ang agos ni Jesus. Bumalikwas, umalis sa nilulutangan na yan na umaanod sa iyo patungo sa walang katapusang takot at hirap ng loob. Ang kalooban ng Diyos sa atin, ipinahayag kay Jesus. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At ayon sa John 1, ang lahat ng kabutihan, kabaitan ng Diyos na hindi natin nakikita ay isinakatawan ni Jesus at ipinakita ni Jesus. Jesus is Lord. Jesus is the Son of God. Jesus is our Savior. Sa Kanya makinig. Sa Kanya sumunod. Suriin ang lahat ng ating pinapakinggan. Kung minsan napapakinggan mo na binabalot ng sugar coat ng Christianity, pero yung laman pala, Phariseeism. Hindi Jesusness, kundi Pharisiness. Ang dami-daming Pharisiness na mga tabletas na may coat ng Jesusness. Pero pag nilunok mo, pag nandun na sa iyong katawan,